quick review natin sa trade kanina, no? So, paano ko ba tinake yung trade na to? So, first, alam nyo naman na di ako all day nagtingin sa chart. Nag-open lang ako at 1 hour before, 1 hour and 30 minutes before the market open, okay? So, in Dubai's time, that is 4 or 4:30 around that time. And sa inyo naman is alas 8 dyan sa Pinas. So, paano ko ba tinrade tong mga trade na to? So, first, pag open ko, dito pa lang yung time. Ang time na yun, 4. Dito pa. Andito pa yung prices, okay? So, pagkatapos kong makita nyo yung prices na yan, tapos nakita naman natin na yung POC is nasa taas, weekly to. Tapos yung daily ito, at yung session natin, okay? Nakita natin dyan. So, first thing ginagawa ko is plotting the Fibonacci. So, yan yung magiging entries natin. So, sabi ko nga, dito ako nag-start. So, yung first ginawa ko is plotting the golden levels. So, ito yung first nating plots. Tapos, yung pangalawa is dito. Paano ba ako nagpa-plotting ng Feb? So, yung pinaplot ko lang na high and lows is yung mga significant high and lows. Katulad nito, di ko ipa-plot yan kasi weak yan siya eh. So, yung mga ganito lang, ganito, mga ganyan, ganyan. So, that's it. So, bakit dito di ako nag-sell dito sa position na to? Wait lang, alisin natin yung Feb. Ba't di ako nag-sell sa position na to? Kasi nakita ko dito during that time, from Asia to London session, grabe na yung baba niya. So, for New York session, imposibleng bababayan agad. So, during this time, umangat nga siya. So, pag-angat niya, ba't di ako nag-sell dito? Kasi nakikita natin ang lakas ng momentum. Either antayin ko yan mag-reject or mag-consolidation. Kung hindi, magti-trade ako ng sell dun sa significant levels talaga. Ibig sabihin, dun sa POC. Kaya dyan ako pumasok, stop loss in the high. Tapos bakit yung TP ko una kanina is dito? Kasi nga alam nyo naman na palagi akong may pumapasok ng trade is 4 na trade, di ba? Yung 4 na trade, yung isa kong trade dapat na 1% of my account, hahatiin ko yan to 4 para may multiple entries ako at multiple exits. Pwedeng partial, oo, pero kaya yung gusto ko yung 4 kasi nga nangyari dito, first 2 entries ko is dito. Tapos ano pa yan siya, nag-fling pa yan sa pataas. So, yung dalawang entry ko is nandito pa. Okay? Pero yung nilagay ko sa chart ko, dito lang. Okay? So, bakit ako TP2 ay nag-exit ng trade dito? Kasi nga, for entries ako, kinagawa ko rin, finifab ko rin yan siya. So, yung high. Ano yung high niya? Yung high niya is yung bullish momentum na siya, bullish engulfing candle, minark ko tong high na to from this low to this high. So, saan yung golden level? So, the golden level is around here. So, yan. So, yung TP1 ko is dyan ko itatama. Tapos, sakto naman siya. 1:2 yan siya. 1:1.99. 2 na yan. So, yan. Sakto naman. Dyan siya tumama. Kaya, pinasukan ko na, in-exit ko na yung dalawa kong trades agad dyan. Tapos, sabi ko nga, 4 na trades ako. Yung 2 remaining trades ko, sinit to BE ko na. Pero ang target ng 2 remaining trades ko is this low. Okay? Pero kita nyo naman, di na hit. Okay? Na BE ako dito. So, instead of flipping bias, kasi nag-break na siya sa POC, instead of flipping bias agad, we are still in the selling area because the price is still moving below the weekly POC. Pero sabi ko nga kanina, selling area ko to, pero bakit di ko yan pinasukan? Kasi nga, ngayon nagko-contradict na silang dalawa. Yung daily at session natin are saying buy while the weekly is saying sell. Tapos, other than that, if we short here, alam ba natin na hanggang dyan lang yan? Hindi. So, saan tayo maglalagay ng stop loss? Most possibly here. Ang laki. Tapos, sabihin mo, dito kaya, bakit hindi dito?
ang weak ng mga levels na yan. Okay lang siya kung ganito yung itsura niya, mas malaking rejections, okay yan, accept ko yan. Pero hindi kasi, tapos di ko rin alam na dyan lang, hanggang dyan lang pala yung price. Tapos, isa pa, contradicting na nga, kasi nga, the price during this time is moving above the weekly and session POC. Kaya di ko yan pinasukan. Inantay kong bumaba siya. So, pagbaba niya, di ako pumasok agad dito kasi pwede pa yung mag-pullback. Kung di nag-pullback, iwan, wala na akong trade. Pero at least, panalo na ako dito kahit konti lang. Panalo na ako dyan. So, yung nakita ko siyang nag-pullback dito sa dito sa POC natin, doon ako pumasok agad. Pagpasok ko dyan, kasi nga tapos na natin yung requirements, no? Kasi nga sabi ko kanina, from Asia to London to New York overlap, nag-bearish na siya. So, imposibleng bababa yan agad without the liquidity above. So, pagkuha niya, isipin natin na bago to siyang bababa, paano yun bababa kung wala siyang gasolina? Paano aandar ang sasakyan ng isang gasolina? So, ang liquidity, yan yung nag-a-act as the gas to move the market, okay? So, pag move ng market, nag-move up siya, tapos pag break dito, ito na yung malaking possibilities na mag-travel down na talaga siya. So, pag retest dito, pasok ako agad. So, yung dalawa lang yung ways ko dyan para pasukan. Tingnan natin ha. We use the Fibonacci again. Tapos, paglagay ko sa from high to low, double confirmation. The POC is in between the golden line as well. Okay? So, pasok na pasok sa rules natin, no? So, yun. Sell ako dyan. Tapos, ano yung target ko? I am targeting the low. Kasi, kung i-zoom out natin, grabe yung imbalance last week sa Friday. Grabe yung boost ng Friday, okay? Kita nyo naman tong move ng Friday na to. Saan yan? Move yan, no? So, ibig sabihin, daming empty orders na nagpapalibot dito, okay? So, yan. Tinarget ko tong low na to. Itong high na to. Yan yung tinarget ko, which is ito. Tapos nakita nyo naman yung market hanggang dito pa ngayon, no? Dilinis niya talaga yung last week. Kaya yan lang yung ano ko, yung breakdown ko sa trade na to. This trade is 1:5 by the way. Tapos yan lang. Bago ako mag-trade talaga ay plan ahead para kung ano man ang mangyayari, makaka-react ako, like let's say. Yan, sinabi kong naka-plotting na ako dyan lahat. Kaya bago yan mangyari yung mga ganito, at least ready ako palagi. Kung the market will favor my analysis or no, makaka-react ako agad. So ito nga, so tip lang, plan the trade and trade the plan. So ganun lang.